Hello guys! Meron tayo ditong Toyota na sewing machine. Ang kanyang model ay Soy po. So ito palang sewing machine natin ay pot controller po ito at mechanical type po. So ituturo ko sa inyo ang tamang paggamit nito. So simulan na natin guys. Pakita ko po sa inyo. So yung kanyang pot controller po ay dito po ilalapag sa baba. So, unang-una guys, tuturo ko sa inyo ang paglagay ng sinulid sa may bobbin. So, pag magre-refill po tayo. Yan. So, ito po nauubos po ito So, dalawa po kasi yung sinulid sa bawat machine, sa taas po at sa baba. So, mas mainam po, gumamit na lang tayo ng ganitong sinulid kalaki sa pagre-refill. Para hindi maubos yung nakalagay dito sa may taas. So, buksan lang natin ito. Kuha lang tayo ng extrang bobbin. Ayan. Katulad nito. Walang laman. Patong lang natin siya dito. So, guys, ito pala. Sasabit lang natin siya dito Sabit lang natin siya ng ganyan. Ikot lang natin siya ng pa-clockwise. Tapos, tulak lang natin siyang pakanan. So, apakan lang natin itong kanyang pot control. Ayan. Ayan guys, ayun kukunin niya yung sinulid dito. Nakikita niyo po ba? Ayan. Hanggang sa mapuno po yan. Ayan. Ayan. Kung makikita nyo po, pumipigil na po siya. Ayan. Ibig sabihin po niyan, puno na po yan. Kasi po, sa side po yan dito sa may pabilog po. So, tulak lang natin siyang pakaliwa. Tapos yan. Tanggalin natin. So, ang paglagay ng sinulid dito sa baba, mas maganda po ang ikot nito ay pa counterclockwise po. So, patong lang natin siya ng ganyan. May makikita po kayo ditong metal. So, may hati po yung metal na yun May hati po yun. So, kailangan natin ipasok yung sinulid sa may hati. Pakaliwa po Pag naipasok nyo siya, dalhin sa may bandang kaliwa. Ayan. So, ang paglagay naman ng sinulid sa taas. So, ito guys wag nyo muna siyang isasara. May makikita kayong arrow at number dyan. Ayan. Sundan lang natin yung arrow sa number. Number 1, number 2, number 3, number 4, tas baba, sabit dito. So, ito, meron siyang auto thread. Ayan. So, kung nahihirapan ka maglagay ng sinulid, diin mo lang ito pababa. Ayan, diin mo lang siya pababa. Sabit mo lang ito dito. Gamitin ang hindalaki. Sabit dyan. So, may makikita ka dito na parang tinidor na paganyan. Parang ganun ng hugis. Tapos, sabit, lagay mo lang siya sa may bandang ilalim niya. Yan, pakiramdaman mo lang siya kung sasabit. Pag sumabit na siya, bitawan lang. Sabay. Tapos, kunin ang sinulid sa may bandang likod. Yan. So, ayan, huwag mo na siyang isasara. Hawakan lang ito sinulid. Ikot lang ito. Paharap, papunta sa'yo. Para makuha yung sinulid sa ilalim. Tapos, kunin yung dalawang sinulid. Yan, pasok lang siya dito. Sa may pressure pot. Para po hindi sasabit yung sinulid. Lagay lang po sa may bandang likod. Saka lang po natin siya isasara. So, nandito po ang kanyang
lifter. Dito po ha, para angat baba po yan dito sa kanyang racer foot. So dito lang po tayo magsiselect. Yan, select. Pihitin lang po. May number po yan. Ayan. So, apakan na lang po para tumakbo. So, mabagal po siya. Depende po sa apak natin yung bilis niya. Pag mahina lang ang takbo niya, huwag masyadong diinan. So, kung gusto mo mabilis, diinan mo lang yung apak mo. Ayan. So, ito ang kanyang distansya para sa tahi. Pag nilagay natin dito, magiging pino yung tahi niya. Mas dikit-dikit. Ayan, kung mapapansin yung kahit mabilis yung takbo niya, mabagal ang usad. Dahil pino po yung tahi niya. Dikit-dikit po. Kumpara naman po dito na mas malalaki yung agwat niya. Mas malalayo. So, balik lang natin siya dito. Pwede siya dito, pwede dito. Yan. Tapos, lagay lang natin dito sa may zigzag. So, may zigzag dito, number 4. Yan yung zigzag niya na maliliit. Sobrang liit po na zigzag. Yan, maliit po yung zigzag niya. So, pag in-adjust natin dito sa number 6, mas malalaki na yung kanyang zigzag. Ayan. Ayan po pagkaiba nila. Maliit na zigzag at malaking zigzag. Itong zigzag, pwede natin gamitin yan dito. Sa may edging. Para hindi matastas yung dulo ng tela. Ayan. Para hindi po natatastas yung dulo. Pag kasi wala pong edging yan, matatastas po yan dito. Ayan. Katulad yan, natatastas po. Kita nyo po ba natastas? Ito po, pag na-edgingan na po siya, hindi na po matatastas yan. So, ito meron din po pala tong semi-edging na stitches. So, wala po tong blade hindi niya po ikakat yung tela habang nagtatahi. So, mas maganda po, edgingan nyo muna bago nyo po guntingin yung tela. Ayan. Ayan po. Meron po siyang semi-edging. Ayan. Para hindi po natatastas yung tahi. Ganito po itsura niya pag hindi po natin siya itatahi sa may dulo. Ayan. Ganito po ang kanyang itsura pag hindi natin siya itatahi sa may dulo. Ayan. So, mas maganda yan pag nagtahi ka ng edging, saka mo lang siya ikakat. Para po, mas maganda yung putol mo. Kasi pag pinutol mo na muna siya, bago mo siya tatahiin, pag nagkamali ka ng putol, hindi mo na ibabalik yung naputol mo na tela. Susubukan natin ang kanyang reverse. Hangin lang natin sa straight. Yan. Dito lang natin siya titignan yung number Yan. Ito lang po ang kanyang reverse. Yan. Ito yung paglalak ng tahi. Yan. Pwede ka rin dito magtapal-tapal ng mga butas-butas. Ayan. Yan. So, ipapakita ko rin sa inyo yung pag-adjustment ng kanyang tension. So, mas mainam po pag mag-adjust tayo, mas maganda. Lagay natin sa zigzag. So, pag nilagay ko yan dito, sa may negative 4, ibig sabihin, ang tahiin yan, maghihimulmul yan. Pag nasobrahan ng luwag. Meron din kasing adjustment dito sa ilalim. O, kita nyo po ba? Napakapangit na ng kanyang
tahi sa ilalim. So, meron dito niyang pangkat sa gilid, ayan. Ayan po ang kanyang tahi, pag pangit ang kanyang tension. So, pag maayos ang tension, ito po. Yan. Ayan po, baliktaran po yan. Ayan ang kanyang maayos na tension. Pag ang pangit ang kanyang tension, ito. Ganito po mangyayari sa tinatahi natin. So, adjust lang po natin siya dito. Balik lang natin siya sa may bandang gitna. Dahil po yung tela na to ay hindi siya po manipis, hindi naman po siya makapal. So, pag magtatahi tayo ng manipis, lagay lang natin sa mababa yung tension. So, pag magtatahi tayo ng makapal, adjust lang natin sa mas mahigpit ang kanyang tension. So, ibalik natin sa normal. So, dito ko siya tayo muna sa may baba para makita natin. Ayan po, pag inayos na natin kanyang tension, ito na po ang kanyang tahi. Ayan, pantay na po siya. So, ang kanyang power, dito lang po pala sa may bandang kanan. So, pag after nyo magtahi, pwedeng off nyo na lang siya dito. Sabay hugot na lang dito sa kanyang wire. So, sa may mga katanungan pa, pwede nyo po kaming i-message sa aming page, Halim Sewing Machine po. Salamat po.